So let's jump in no, sa word ni Lord. Punta po tayo sa Mark chapter 4 verses 35 to 41. Mark chapter 4 verses 35 to 41. Hallelujah. Mark 4 35 to 40. Nandun na po kayo? Pag nandun na kayo, sabihin nyo, Amen. Amen, amen, amen. By the way, welcome back kay Kuya Michael. Ayan, Kuya Michael. Si Kuya Michael po is husband ni, of course, si Tita Lovely all the way from Israel. Ayan. So nakakatuwa po. Kanina nagsisharean po kami about dun sa goodness ni Lord. No? Grabe talaga yung protection ng Lord. And, sabi nga ng Lord sa Bible mismo, no? Pray for Israel. No? Isa yan sa command ni Lord sa atin. Kasi nasa puso ng Diyos. And nakatutuwa tayo sapagkat nandito ngayon si Kuya Michael at patuloy nating kasama, no? 1 month lang, we will worship the Lord together. And of course, mamaya, no? As we pray together, huwag niyong i-miss yung opportunity to pray with Him, pray for this man of God. Patuloy po siyang i-cover ni Lord. Lalo na pagbalik niyo dun sa Israel. Amen. So, verse 35, nandiyan na kayo, nandiyan na po sa screen. Ayan, sasabi dyan, that day, when evening came, He said to His disciples, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took Him along. Just as He was in the boat, there were also other boats with Him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. Tignan mo yung katabi mo kung nag-i-sleep. Ayan, okay. O, so sabi dito sa verse 38, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke Him and said to Him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. He said to His disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? Verse 41, they were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey Him. Isa po ito sa favorite natin stories patungkol sa journey ni Jesus nung siya po ay nandito sa mundo. Na kung saan sila po ay naglalakbay kasama ng mga disciples at sa kanilang paglalakbay gamit ang isang bangka, nakaranas po sila ng bagyo. Si Jesus natutulog, ginising ng mga disciples, Lord, wala ka pagpakialam sa amin, di mo na kami mahal. Tumayo si Jesus, pinatahimik yung bagyo. Anong nangyari? Tumahimik yung bagyo. At tinanong uli sila ni Lord, wala pa rin ba kayong pananampalataya? Bakit kayo natatakot? And then verse 41, sila ay hindi lang namangha, pero nas tagalo ng terrified. Sila ay nagkaroon ng matinding banal na takot, no? At tinanong, sino to? Maging ang matinding hangin at ang mga alon ay sumusunod sa Kanya. Ayan. Recently po, nagkaroon po tayo ng 3 days training patungkol po sa TIC or Trauma Informed Care. No? Inatinan po natin itong 3 days training na to kasi naniniwala tayo. Very exposed po tayo as a church dito sa mga vulnerable communities. Marami po dito, sa totoo lang, hindi man nare-realize, pero marami tayong inaabot na communities na exposed sa human trafficking. Ano yung human trafficking, Pastor King? Well, to simply put it this way, it's a human being for sale. No? Dahil sa kahirapan, dahil sa vulnerability na ibebenta, maging ang sarili para lang kumita ng pera. So, marami pang aspeto patungkol sa human trafficking, pero malaking issue ito
sa mga lugar na inaabot po natin o sa mga komunidad po na inaabot natin. Kaya naging part tayo dito kasi marami tayong pwedeng ma-meet na mga tao na pwedeng nakakaranas ng trauma na magagamit po natin yung learnings natin dito para ma-process sila at makatulong sa kanila. Anyway, 3 days training. Kaya before ng training, na-training kami ng Thursday hanggang kahapon. Before training, meron na akong sermon na pinrepare kasi alam ko mabibusy, pero hindi ko nagamit yung sermon. Even siguro nung Saturday, hindi ko masyadong organize yung thoughts ko po, mga kapatid. And I tried to ask the Lord again, God, ano ba yung message? Ito ba yung message? Alam mo yun, minsan namumusap si Lord sa atin, or ako mismo personally, kapag nag-prepare ng message, may mga pagkakataon, I would have to change the message kasi hindi ako mapalagay. Pero ito yung mga bagay na hindi ako mapalagay, kaya this early morning, nagising na ako, and I was just, parang ginising ako ng Lord with a word. No, even kahapon, hindi ko pa nga alam yung word, hanggang kanina lang ng morning, and the Lord spoke to me about rest. Sabihan nila lahat, rest. Kahapon, no, naranasan din namin, yesterday, may mga raffle draw kasi na binibigay every day, no? At kahapon, hindi ko pa man nare-receive kay Lord this morning yung message for today about rest is nanalo kami sa raffle. Biruin mo, nanalo po ako ng kumot at si Nams po ay nanalo ng unan. Nasa yung assistant ko, ipapakita ko sa inyo yung unan at hindi lang ito basta unan, malaking unan. Ayan. Kaya ito yung grand prize, mga kapatid. Ayan. So ito po yung pinakamalambot na unan na ano po. Anyway, nanalo, nanalo si Nams ng unan at nung tinawag niya yung pangalan niya ay nagtatatalon ako. No? Natawa nga yung mga tao, para ikaw yung nanalo Pero anyway, yung yung napanalunan po namin, itong unan at yung kumot. Doon pala, yesterday pa lang, hinahanda na ako ng Lord for today's message about rest. Naniniwala ba kayo kailangan natin ng rest? And dito sa rest na gustong ibigay sa atin ng Lord, of course, yung pag-uusapan natin today, iba't ibang klase ng rest, no? Kapag every time na maririnig yung word na rest, spiritual rest, physical rest, emotional rest. Tatlo yan, no? Iba-ibang klase ng rest, hindi lang yung spiritual yung need natin kasama yung physical. Kasi meron pa rin tayong physical body yan. Kulitin mo yung sarili mo, ayan, hindi tayo makaka-move dito sa mundong ito kung hindi natin naalagaan at hindi natin i-rest yung physical body natin. Kahit si Jesus, ni-rest niya yung physical body niya. Anyway, so ito, nanalo kami ng unan and I really feel strongly na this is God's message for us today. Bababa ko muna itong unan na to. Ay, bawal ba? Okay. Babalutan pa raw namin yan. Anyway, yung cushion, mamaya di-discuss natin, yung cushion na sinasabi dito sa nabasa natin, if you translate it, yun po ay hindi cushion na hinihigan. Ito daw po ay place to rest yung original Greek niya, to rest your head. So it's a pillow, no? Dun sa original translation. Anyway, this morning, nagising po ako and the Lord was just encouraging me to talk about the enemies of rest. No? Maraming mga enemies, kahit sa pag-enter mo sa rest, no? Sa pag-enter mo doon sa kapahingahan na galing sa Panginoon, may mga pumipigil. At yun po yung ating pag-uusapan today. Ano ba yung mga pumipigil para ikaw ay makapag-rest sa Panginoon, no? Bakit ba tayo nagre-rest? Gusto nating ma-recharge. Sabi mo sa katabi mo, i-recharge ka ni Lord. So yun yung pag-uusapan natin today. What are the enemies of rest? Which yung rest na sinasabi ng Lord, ito yung iba't ibang klase ng rest. Tulad po na nangyari kay Jesus, He came from a very tiring ministry. Ito pong pinag-uusapan natin ngayon, this is Mark chapter 4, pero kung babasahin nyo yung chapter 1, 2, and 3, sobrang daming ginawa ni Jesus. Si Jesus po, sobrang dami niyang pinagaling na may sakit,
sobrang sobrang daming beses na siya po ay nagbahagi ng salita ng Diyos. Sobrang dami ng lakaran, alam niyo yun, sobrang dami ng counseling, sobrang dami ng involvement niya sa libo-libong mga tao. And this time, siya po ay nilid ni Holy Spirit para magpunta sa kabilang dako ng lake para magpagaling ng isang demon-possessed man. Alam mo yun? Nagpunta siya, nilid siya ng banal na espiritu na pumunta doon sa kabilang banda, no, sa kabilang dako, para palayain yung isang tao na naaanihan ng demonyo. So siya, dinala niyo po yung team niya papunta dito. Merong isang bagay na si Jesus hindi niya kakalimutan sa pagmiministeryo niya or sa paglilingkod niya nung nandito siya sa mundo. At yun po ay salitang rest. Sabihan natin lahat, rest. Ano sa Tagalog ng rest? Pahinga. No? Pero ngayong araw na to, huwag ka muna mag-rest. Ising mo ang katabi mo, sabi mo, no resting muna ha. So makinig mo tayo kay Pastor King. Ayan, so rest. Today again, we're going to talk about the enemies of rest. Pwede po bang lahat tayo ay pumikit, tayo po'y manalangin? Lord, maraming salamat po sapagkat you are the God who gives us rest. Lord, sa oras na ito, sa mga nanghihina, sa mga nanlulupaypay, sa lahat po, Lord, ng parang natutuyuan, Lord, nais po namin maranasan yung kapangyarihan mo, yung pagpapalakas niyo po, yung pagbubuhos po ng inyo pong rest, ng inyo pong strength sa bawat isa. Kung meron man sa amin dito ngayon, Panginoon, na napapagod sa buhay, na parang walang saysay ang buhay, paulit-ulit na lamang, Panginoon, iparanas niyo nga po ang inyong regalo ng kapahingahan ng aming isip, ng aming puso, ng buong pagkatao po namin, O Diyos. Lord, let this day be your day. Let this day be a day full of you. At ang bawat isa sa amin dito ngayon, maranasan po yung inyong pong presensya. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Everybody would say, Amen and Amen. Himay-himayin po natin to. Malalaman natin today ano yung balakid pag sinabing rest in the Lord. Base po dito sa ating napag-usapan dito sa Mark chapter 4. Tignan natin to sa verses 35 to 36. Sige po, pakita natin yung slide. Ang sabi po dyan, nandiyan na po. Sabi dyan, that day when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side, leaving the crowd behind. They took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. So nung gabi po na yon, sinabi niya sa mga disciples niya, pumunta tayo sa kabilang dako. So nung sinabi niya sa mga disciples niya na pumunta tayo sa kabilang dako, sino po yung inawanan niya? Sabi sa verse 36, sabi doon, leaving the crowd behind. So iniwanan niya po yung napakadaming tao na from chapter 1 hanggang chapter 3 ay miniministeryuhan niya. Nung chapter 4 verse 35, ang sabi niya sa mga disciples, punta naman tayo dito sa kabila. At sabi sa verse 36, iniwanan niya yung crowd. Kapag pinag-usapan po natin yung crowd, hindi lang po ito yung tao dun sa face value ng mga tao, pero when we talk about crowd, it involves lahat ng mga needs ng mga crowd. Ibig sabihin, ang daming needs ng crowd eh. No, meron dyan yung may mga sakit, may mga concern sa puso, may mga concern sa buhay, mga nanghihina. Ito yung mga ginagawa ni Jesus to satisfy them, to heal them. So when we talk about leaving the crowd behind, it also involves the overwhelming needs ng mga tao na kinakailangang iwanan ni Jesus. So si Jesus po, nung sinabi niya sa mga disciples na pumunta tayo sa kabilang dako, dalawang bagay actually yung gusto niyang gawin. Of course, given na yon, una, palayain yung tao na naaanihan ng demonyo. Actually, hindi lang isa pero maraming demonyo. Ikalawa, na plano niya sa mind niya ay magre-rest siya. Amen? So two things he had in his mind. Number one is to rescue the person. Number two is for Jesus to rest. So ibig sabihin, even si Jesus himself, nakita niya yung pangangailangan ng rest para mas ma-provide niya ng mas mainam yung overwhelming needs of the people. So first enemy of rest, number one, overwhelming needs. Sabihin na lahat, overwhelming needs.
Pag sinabing overwhelming needs sa Tagalog po ay sobrang laking pangangailangan o pangangailangan na nakakamanghana sa sobrang dami. Dito sa Mark chapter 1 verses 35 to 39, tignan po natin ito. Sabi po dyan, makikita natin na si Jesus, kahit sobrang dami ng needs ng mga tao, hiniwalay niya muna yung sarili niya from everyone's presence para makarest sa arms ni Daddy God. No? Tingnan natin yung sa verse 35, sabi dyan sa Mark chapter 1 ha. Ang sabi dyan, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Verse 36, and ang sabi dyan, Simon and his companions went to look for him, and when they found him, they exclaimed, everyone is looking for you. So sobrang dami ng needs, ang dami naghahanap kay Jesus. Lord, saan ka ba nagpupunta? Eh si Jesus, very early in the morning, kailangan niyang i-withdraw yung sarili niya from the crowd, and of course from the overwhelming needs, to spend time with the Father. Alam niyo yun, if tayo po bilang isang tao, nakafocus lang tayo sa needs na kinakailangan i-meet, without spending time with the Father, matutuyuan po tayo, magwe-wear down tayo, bibigay tayo sa buhay. Pero si Jesus, alam niya po yung pangangailangan when it comes to spiritual and physical rest. Kasi kung hindi niya gagawin yan, his body will be exhausted. Sabi mo nga sa katabi mo, ayaw ni Lord ma-exhaust ka. So alam ni Lord yung susi when it comes to recharging himself. Naniniwala ba kayo lahat tayo kailangan natin ng recharge? No? So si Lord, alam niya yung susi to recharge himself to do the will of the Father. Naintindihan ni Jesus na yes, He is 100% God, pero at the same time, He is 100% man na nakatira sa isang katawan. No? Limitado yung kanyang physical body na hindi magtatagal ito kung hindi siya marunong mag-rest physically and spiritually. Amen? When we say overwhelming needs, it could translate to many things. Well, yung needs na mga mahal natin sa buhay, alam mo yun, because of the many needs, dun tayo, yun yung motivation natin, kailangan, or yung needs na ng mga sa ministry, no, sa community, or yung needs pang sarili. Sometimes nga yung needs pang sarili, nasasama dun yung entertainment, no? And sometimes we thought when these things, it could give us rest, but actually it wears us down. No? Tayo po ay mas nahihigop yung ating lakas when we rest on the wrong things. Kaya very important po to work, very important to rest in the Lord, yung work and yung pag-provide, no, for our loved ones, for the ministry, and to minister. Hindi ito mali, heart to the Lord. Pero kung yung buhay natin, hindi alam kung paano mag-rest at ma-miss natin yung panahon natin to recharge ourselves and find our strength in the Lord, medyo may problema at baka mapahamak po tayo. Ayaw ng Panginoon yan. Gusto ng Lord, no, lakaran natin yung kalooban niya. Amen? So kapag tayo bilang Kristiyano, lalo na lumalalim kasi yung Christian faith, huwag mo lang planuhin na lakaran yung will ng Lord para sa buhay mo. Planuhin mo rin kung paano ka magre-rest in the Father's arm at magre-rest ka physically. Amen? Kasi we cannot do the will of the Father, hindi natin magagawa yung kalooban ng Ama, if yun lang yung heart natin, na mag-work, but hindi natin alam kung paano magre-rest sa Kanya. No? Kung yung cellphone nga na natin, pagdating sa bahay, ano yung unang-una natin ginagawa? Nag-charge tayo. Minsan nga, gabing-gabi, nag-charge. Uy, ayoko madenpat bukas, mag-charge ka. Automatic ba yung pag-charge sa'yo? Konti lang, mga 5 lang nag-charge sa cellphone. Hindi ba? No, kasi bakit ka nag-charge? Ayaw mong ma-deadbat. No? Ayaw mong ma-drain yung battery mo. Para kinabukasan, masaserve niya uli yung purpose niya, yung phone, para magamit mo uli. No? Very important yung role ng mga phones sa daily living, no, sa work, communication with your family.
What if ganun din tayo, maging automatic for us na i-goal natin in life na we don't just do the will of the Father, pero we know how to rest in His presence. Amen? Ang sabi po dito sa Hebrews chapter 4 verses 10 to 11, nandiyan po ba? Pwede po bang basahin natin ang sabay-sabay? 1, 2, 3, go! For anyone who enter God's rest also rests from their works, just as God did from His. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following their example of disobedience. I-highlight po natin yung verse 11. Ang sabi po diyan, therefore, make every effort to enter that rest. Bakit pa, Sir King, make every effort? Di ba rest na nga, you just have to rest? Ito yun. Yung rest mismo, hindi problema. Yung pag-enter sa rest, yung problem. Ibig sabihin, may resistance. Sabihin lahat, resistance. And yung resistance, it can translate to many, many things na iniisip natin, ay, this can be a place of rest for me. Pero hindi pala, hindi ka nakaka-enter dun sa rest na ibibigay talaga sa'yo ng Lord. And ang nangyayari, it wears you down. Actually, hinihigop nito yung lakas natin. Again, yung rest mismo, it's not the problem. The problem is with yung pag-enter dun sa rest na yon, which is the challenge, no? We have so many distractions. Sobrang dami pong distractions before you enter that rest. Ano yung mga distractions? It could be movies, it could be entertainment, it could be our own mobile phones. Alam mo yon? It could be many, many things. It could also be games. Alam mo yon? It could be so much time with your friends, pero yung too much or little or no time with God. These things can wear us down kung hindi po natin mapaprioritize yung pag-enter sa rest na binigay ng Lord sa life natin. When we don't prioritize yung pag-enter sa rest ni Lord, mapapagod tayo, bibigay tayo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, i-prioritize mo si Lord. Na-encourage po ako, as I was preparing this, may story si Nams. During her men's school days daw, men's school years ni Nams is, nung residente pa lang siya, isa po sa pinakamahirap na nakakapagod is yung residente ka, parang tinrain sila to be awake for 48 to 72 hours. Matagal, no? Yun yung training nila bilang doktor. Di sila matutulog. Dire-diretso yung work. Pero she made sure to make every effort to enter that rest. Kinakwento niya na she will go to the quarters. Diba po, quarters may tawag doon? Or ano na, kahit siya lang mag-isa, she will read the Word of God, she will pray, or she will worship. Kasi alam niya, ayaw niya maging balakid kahit yung mga valid reason, kahit yung valid reason mismo itself, ayaw niya maging balakid to enter that rest na binigay ng Panginoon para sa kanya, no? Worship, communion with God, kasi doon talaga siya nakaka-find ng rest eh. For her soul, for her emotion, no? For her spiritual life. Kaya kahit gaano pa tayo ka-busy, sabi mo sa katabi mo, kahit gaano ka pa ka-busy, merong grace si Lord for you to enter that rest. And yung rest na binibigay ng Panginoon sa'yo, it's not the rest na galing dito sa world. No? Yung rest na binibigay ng world, it's entertainment. It's for you to just lay down or for you to just feel good. It's more than that. Superficial yun eh, panglabas lang yun. Pero ang gusto ibigay sa atin ng Lord ng rest, yung mafulfill yung heart natin, yung spirit natin mapupuno at mapapalakas ulit tayo. Amen? So that is number one. First enemy of rest is overwhelming needs. Number two, tingnan natin to. Sabi dyan sa verse 37, a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Nung chinecheck ko po yung meaning ng furious squall, ito po ay sudden, very strong, and violent windstorm, especially over water. Ito daw po ay biglaang malakas na bagyo.
no? Sabihin ng lahat, biglaan, no? Na pwede talagang malagyan ng malalaking alon yung bangka mo. Sa atin, may mga biglaang problema. Nakaranas ka na ba ng biglaang problema? Ha? Konti lang? Yung iba, no? May mga biglaang problema, biglaang violent na mga storm. Alam mo yun, you're serving God, naglilingkod ka sa Diyos, pero may mga biglaang problema na kung hindi ka nakabantay ay mayayanig ka at madi-discourage ka. Well, this time nakita natin, si Lord, pupunta sila sa kabilang dako para patuloy na gawin yung kalooban ng Ama. No? Palayain mula sa madaming demonyo itong taong ito. Pero along the way, may biglaang storm na sobrang lakas na halos sila po ay lumubog na. Dahil nga yung mga yung waves pumupunta na sa kanilang bangka. So this is the second enemy of rest. Number two, second enemy of rest is yung sudden violent problem or biglaang problema. May tanong po ako sa inyo, sino po yung unang nataranta sa bangka nung sila po ay nakaranas ng storm? Si Jesus or mga disciples? Yung mga disciples, ano po kaya yung pagkakaiba? Nagre-rest si Jesus. Ayan. So si Jesus po ay nagre-rest. If we don't rest our physical body or our emotion and our spirit, matataranta po tayo sa problema, especially sa mga biglaang problema. If we are not careful, mas ma-overwhelm po tayo with the sudden problems of life at makakalimutan po natin to rest in the Lord and to rest our physical body. Mahirap po if our minds and our hearts are not trained to rest in the Lord, madali tayong mayayanig, no? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng rest. Ayan. So yung sudden violent problem, ito po ay pinapadala ng enemy para higupin yung lakas sa atin para hindi po natin magawa yung assignment na pinapagawa sa atin ng Panginoon. So si Jesus, isipin nyo, he was about to deal with a lot of demons. May kakaharapin si Lord na sobrang daming demonyo dun sa kabilang ibayo. Buti na lang si Jesus, he knows how to discipline himself to rest before he deals with the enemy. Sino po dito naniniwala na meron tayong assignment from God? Taas ang kamay. Niniwala ka ba? At sa bawat assignment, pag nagawa mo na itong isang assignment na to, magpo-progress ka sa isa pang assignment. At kapag nagawa mo itong assignment na to, by the grace of God, you rest and then you will progress on your next assignment. And then you will rest again and then you will progress again sa next assignment ng Lord sa buhay natin. As the assignment progresses, mapansin natin, yung enemy, itatry na hintuin yung ating pag-progress sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga biglaang problema sa buhay natin. Itong problem na ito will try to stop us to rest or to recharge because kailangan natin ma-recharge in the Lord para makagawa tayo ng bagong assignment na galing sa Kanya. Pero si Jesus po hindi papapigil. Amen? Sabi dyan, yung violent problem, yes, tinatry na ihinto si Jesus to rest at tinakot pa yung mga disciples. Pero anong ginawa ni Lord? Gumising siya, kinausap niya yung bagyo. Ano sabi niya? Pinatahimik niya yung bagyo, nirebuke niya yung bagyo, at anong nangyari? Nagdeklara siya ng shalom. Amen? Sabihin ng lahat, shalom. Shalom. Ibig sabihin ng shalom, peace. No? Peace that breaks any chaos. Yun yung translation doon. Peace or kapayapaan na nagwawasak sa anumang klaseng kaguluhan. Yun yung ibig sabihin ng shalom. Yun yung ginawa ni Lord at pwede natin gawin yan. Meron bang bagay na gumugulo sa rest, no? Sa kapahinga na binibigay ng Lord sa'yo? Pwede mong utusan. Sabi mo sa katabi mo, utusan mo kapatid. Sa pangalan ni Jesus, we can rebuke yung sudden violent problem. Alam mo yun, ginagawa mo yung kalooban ni Lord, pero biglaan na may nagkasakit. Biglaan na nagkaroon ka ng problema sa pera. Biglaan na may nag-away. Biglaan na
may pangangailangan na matindi, may nangyari sa pamilya, etc., etc. Huwag kang panghihinaan ng loob kung may mga ganitong bagay, kasi it's time for you to take yung authority na galing sa Lord at patahimikin itong biglaan na to. Amen? Sa pangalan ni Jesus, ikaw galit ka na sumisira sa pamilya ko, lumayas ka in Jesus' name. Pwede mong utusan. Kasi may mga demons, yung mga demons hindi natin nakikita, it can use people, it can influence people, pero hindi tayo nakikipaglaban sa people. Ang kalaban natin yung spirit behind the people. Amen? Sabi sa Bible, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi tayo nakakapag-away sa mga laman sa laman. Ang kaaway natin yung demonyo na hindi nakikita, na pilit na nagnanakaw ng mga relasyon, sumisira ng mga relasyon na nanakaw ng kagalakan sa puso natin. Amen? Sabi sa katabi mo, utusan mo in Jesus' name. Laging may nagkakasakit, no? Tayo ka sa pangalan ni Jesus. Hindi kita pinapahintulutan, ikaw lagnat ka, ikaw aksidente ka, I rebuke you. Lumayas ka sa pamilya ko sa pangalan ni Jesus. Lord, I declare your shalom over my family. Amen? You know, when was the last time na nakipaglaban ka sa panalangin para sa pamilya mo? Amen? Sometimes kasi medyo familiar tayo sa families natin kapag merong hindi maganda nangyayari. Hindi tayo tumitingin in the spirit, hindi tayo tumitingin sa gamit ang lente ng Panginoong Jesus. Ang tinitingnan natin yung face value, kung ano lang sa panlabas yung problema. Kapag mababaw lang yung pagtingin natin, yung problem lang at its face value, ang mangyayari, we will fight against flesh and blood. Laman sa laman yung makakaaway mo. Pero kapag may problema ka, don't just look at its face value na ito na yun. Hindi. Kukunin natin yung lente ng Panginoon at Lord, ano yung problema dito sa bagay na ito and papalayasin mo sa pangalan ni Jesus. Amen? Ano mang klase problema? Anong problema mo ngayon? Lagi bang natutuyuan yung kaban mo? No? Lagi bang merong discouragement sa family para magpatuloy ka? No? Lagi bang may awayan? Lagi bang may disunity? Lalo na't alam mong ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, huwag kang matataranta sapagkat galing sa enemy yan. Ibig sabihin, you're doing the will of God. Tama naman yung puso mo, pero suddenly may ganito klaseng problema. Huwag mong sisisihin si Lord. Sabi ko sa katabi mo, huwag mong sisisihin si Lord. Kasi ang nagpadala ng problema, hindi si Lord. Pinipilit kang tanggalin dun sa path, dun sa assignment na pinapagawa ng Lord sa'yo. Ayaw ng enemy yon. Pero ang ginagawa is i-discourage tayo para magpatuloy. Pero si Lord, binigyan tayo ng authority na palayasin ito. Amen ba? So that's number 2, sudden problems. Or sudden violent problems. And number 3, ito na po. Jesus was in the stern sleeping on a cushion. Sa ibang translation, yung cushion nga doon ay something that you can rest your head, no? Ibig sabihin ito po ay unan or malaking unan na i-improvise. Yung pinakita ko sa inyo kanina ay medyo ginawa na siya ng technology, pero dati pag sabing unan, siguro mga hay pinagsama-sama, tapos may cloth, may tela na puti, something pinagawa na gano'n. Pero dito si Jesus, nandoon sa tabi at natutulog gamit yung kutsyon. At ginising siya ng mga disciples. Pero yung may problema pero natutulog si Lord. May kapayapaan, hindi nayayanig. So yung mga disciples, ginising siya at sinabi, Lord, Guro, wala ka bang pakialam sa amin kung malulunod kami? Ito po yung tendency natin kapag hindi tayo nag-rest sa presence ng Lord, hindi rested yung physical body natin, lalo na yung ating emotion and our spirit, malaki po yung chance na sisisihin natin si Lord or magdadoubt tayo kay Lord kapag dadaan tayo sa problema. You know, it's very important to rest in the Lord kasi if you rest in the Lord, ibubuhos niya in the process yung puso niya at mas maiintindihan mo na this is not ang Christianity, it's not a bed of roses, pero kasama sa Christianity yung using your authority kasi meron ding labanan. Amen?
Etong mga disciples, ang dami nilang mga na-witness ng mga miracles na pinperform ni Jesus, pero biglaan nag-doubt sila doon sa authority, sa power, sa protection, at sa puso ni Lord for them. Sabihin lahat, doubt. Ano sa Tagalog ng doubt ay pagdadalawang isip, no? Ano pa sa Tagalog ng doubt? Pagdududa, pag-aalinlangan. So third enemy of rest ay doubt. Mga kapatid, ito yung good news, no? Hindi po porket na may problema ka, hindi ka na mahal ni Lord. No? Sabi sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Hindi porket bigla ka may problema, pinabayaan ka na ni Lord. Amen? Etong mga disciples, bigla sila nagkaroon ng matinding problema and it will cost their lives at nag-doubt kagad sila sa heart ni Lord. At akala nila, Lord, di mo ba talaga kami mahal? And at times, that's how we feel. Kapag meron po tayong problema, we thought, di ka na mahal ni Lord. Namatay nga si Lord for you eh. Binigay niya ang lahat. Yung problema, it's not from the Lord. Well, at times, it's the consequence of what we did, no? Kaya nagka-problema. Pero may mga problema, alam mong padala talaga ng enemies. Kasi nga, you're doing the right thing. You're serving God. Kapag may problema, huwag ka mag-doubt sa heart ni Lord. Mas mag-rest ka kay Lord. Hindi ka papabayaan ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka papabayaan ni Lord. Hindi porket nagkaroon ka ng biglaang problema, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na spiritual. Hala, ano pa ba ako? Malapit pa ba ako kay God? Kasi sobrang daming problema nito. Hala, totoo ba itong aking spiritual journey kay God? You know, a lot of times, may mga problema kasi we are heading towards the right direction. Nung nandun ka, patungo ka, ginagawa mo yung kalooban ng Lord, kaya may problema kasi may resistance from the enemy. Amen? Magulat ka kung wala kang problema at the same time, hindi mo ginagawa yung kalooban ni Lord. Ibig sabihin, kampi kayo ng enemy. Gusto mo ba yun? Hindi ka pinapansin ng enemy. Kasi, nandito ka naman eh. Sa kabilang direksyon ka naman nagpupunta, kaya wala kang ka-problema in life. Kasi nga, wala kang problema dyan, sabi ng enemy. Dito tayo, ito ginagawa yung kalooban ng Lord, oh. Ito yung pigilan natin. Amen? Nakikets nyo? Doon tayo mas matakot kung walang resistance from the enemy. Pero kapag may resistance from the enemy, you're doing the right thing. Pero ito, may problema, ginagawa mo naman yung tama sa harapan ng Diyos. May problema pa din. Well, it's time to take that authority. Kukunin mo yung authority na galing kay Lord. Uutusan mo yung problema sa pangalan ni Jesus. Hindi ka welcome sa pamilya ko. Amen? Doubt. No? Ang enemy po nagtatry na magtanim ng pagdududa sa puso mo. Kapag hindi natin natutunang mag-rest, may mga pagdududa. Hala, mahal pa ba talaga ako ni Lord? Hala, tinawag pa talaga ako ni Lord? Alam mo yun, hala, si Lord kaya may pakialam talaga sa akin at sa pamilya ko. Yung doubt na yan, it's from the enemy. Huwag mong tanggapin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong tanggapin. Ano yung cure sa doubt? Well, isa lang yung sinasabi sa Bible, ang kabaliktaran ng doubt is yung faith. O sa Tagalog po ay pananampalataya. Pag sinabing pananampalataya, ito po ay galing sa salita ng Diyos na pinaniwalaan at nilakaran. Amen? So you believe the Word of God. No? Kapag yung pangontra sa doubt is yung pananampalataya, sa salita niya, the more na mas makikinig ka sa Lord, magbabasa ka ng Word, and makikipag-commune ka kay God, and you will ask the Lord, God, how can I walk onto this Word na inire-reveal mo sa akin ngayon? At hayaan mong i-empower ka ng Panginoon for doing that. Amen? Yung mga nakakaraan po, kung babasahin nyo, ang dami na pong nag-doubt kay Jesus, doon sa puso ni Lord. May time na may nag-question kay Jesus, bakit during Sabbath or day of rest, may ginagawa pa rin sila ng mga disciples niya. Bakit daw si Jesus at yung mga disciples niya nagpapagaling pa rin during Sabbath, Sabbath niya. Kasi Jesus, ini-explain niya sa mga tao na nagdududa sa kanya yung purpose talaga ng Sabbath. Sabi ng lahat, Sabbath. Ayan. Yung Sabbath po, ang original translation ito is a day of rest. Araw ng kapahingaan. Ito yung explanation ni Lord. Tingnan sa part 2:27. Ang sabi dyan, then He said to them, the Sabbath was made for man,
not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Ibig sabihin, yung Sabbath or yung day of rest, it's a gift to help people. No? Ito po ay isang regalo. When you say rest, it's a gift from the Lord. It's not a law na pabigat sa'yo. It shouldn't be a burden to people. Uy, Sabbath ngayon, wala ka dapat gagawin kundi lagot ka kay Lord. It shouldn't be like that. Pero yung Sabbath na bibigay sa atin ng Panginoon, ito yung regalo para ma-recharge at ma-refresh ka ulit. Amen? Yung word ng Sabbath, alam ko, nandyan, nilagay ko dyan yan. The word comes from the Hebrew word. Yung rest doon is, yung Sabbath came from Shabbat, which means to cease or to rest. So, unang inintroduce ito sa story ng yung creation no, sa Genesis. Nung kinreate ng Lord yung mundo in 6 days, sabi doon si Lord nag-Shabbat, no? Nag-enter siya sa rest on the 7th day. Tapos si Lord, may pinakita rin siya sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11 na kinumand ni Lord yung mga Israelites to keep the 7th day holy, walang work, mag-rest lang, tsaka mag-worship. Worship yung ginamit na term kasi nga it was done to the Lord. Alam niyo, ginawa ito para sa Lord, so it's worship unto the Lord. So yung Sabbath, it should be a time for you to rest, no, and it's a time for you to worship. Amen? Nagigets siya ba mga kapatid? Alam ko nilagay ko dyan yan no, yung mismong Greek word no, ng Sabbath. And tignan natin to, yung Greek word naman ng cushion, nakalagay dyan yung dalawang words yan Isa yung pros, which is toward. Yung isa is kephale, I don't know how to pronounce it, pero sabihin ng head. 3 words pala, and then yung isa is, it's a small object, no? So yun nga, when you say cushion, balik naman tayo sa isa pa, it literally means something put toward the head. But basically, it's a headrest, a pillow, na para makarest tayo. Amen? So, binabasa ko po ito, Lord, ito, ano yung gusto ko pa sabihin sa amin? I remember, si John the Beloved, no, 12 yung disciples ni Lord, isa doon, si John the Beloved. Ang favorite gawin ni John the Beloved, kapag katabi niya si Jesus, is i-rest niya yung kanyang ulo sa chest ni Lord. No? As if it's telling us something deeper na kung saan nafa-find niya yung rest in hearing the heartbeat of Jesus. Really, our rest is Jesus. Sabi mo ka sa katabi mo, your rest is Jesus. Jesus is our rest, no? At times, yung mga disciple, kasama nila si Jesus palagi, pero at times parang hindi sila well-rested. Kasi, you have to enter that rest. And si John the Beloved, naka-rest siya, nakadantay siya sa chest ni God as if he's hearing his heartbeat at doon siya nare-refresh. This morning, I believe lahat tayo i-refresh ni Lord. Sabi mo nga sa tabi mo, i-refresh ka ni Lord. Gusto ni Lord bigyan ng refreshment, ng rest, yung body, soul, and spirit mo. Palalakasin ka ng Panginoon, He will strengthen you, He will fill you. No? Pupunuin ka ng Panginoon. Kung for the past days, nahihirapan kang mag-rest, lagi kang pagod, baka kinakailangan to make every effort to enter that rest. Baka may resistance. Sabi mo sa katabi mo, ibigay mo kay Lord yung resistance. Even yung social media, ibigay mo kay Lord yan. One of the reasons kung bakit di ka maka-enter sa rest, it's because of social media and then distracted ka na. Or even any form of entertainment, one of the reasons kaya nahihirapan ka ng humakbang doon sa place of rest. Kasi wala ka ng time. Pagod ka na. Tulog ka na. Amen? God wants us to make every effort to enter that rest. Kasi may assignment ka pa. Ang dami pa nating mamahalin. Ang dami pa nating iaabot for the Lord. Ang dami pa po natin si Lord na ipapapartner sa atin to advance His kingdom. Ang dami pang makakilala sa Barangay 81. Ang dami pang may in love kay Jesus sa Barangay 81. Ang dami pang may in love kay Jesus sa Katmon, Malabon. Ang dami pang may in love kay Jesus sa
sa Don Pedro Valenzuela, ang dami pa yung may love kay Jesus dito sa Navotas, no, sa Embash Community, sa Bagong Barrio, ang dami pang may love kay Jesus. I mean, there's so much work and so many assignments, pero ito assignment nakakapagod kung hindi tayo magre-rest kay Lord. Amen? Yun yung sikreto kapag para tumagal sa ministry. Really, it's to rest. No? We can be very busy, pero yung busyness, it shouldn't be a problem for us to enter that rest. Merong grace si Lord for us to enter that rest kasi bayad na. Sabi mo nga sa katabi mo, bayad na. Nung si Jesus po namatay sa cross, alam niyo ba kung ano yung naputol? Dati po ang pwedeng lumapit lang sa Holy of Holies. Kung titignan niyo po, yung templo ng Diyos, may 3 parte or 4. Yung isa is outer court. Kuwari ito yung outer court. Lahat ng tao pwede doon. Inner court, no? Ang alam ko sa inner court, nandun yung mga sacrifices or dito pa rin sa outer court, at sa inner court, may gagawin doon. Outer court, inner court, and Holy of Holies. Yung Holy of Holies, nandun yung presence ni Lord. At ang nakakapasok lang dati doon, alam niyo kung sino? Mga high priest, mga saserdote. Hindi pwedeng lumapit doon yung mga tao. Pero nung namatay si Jesus sa cross, alam niyo nangyari? Yung humaharang between the Holy of Holies and the inner court, sa Bible sinabi, nahati, tinanggal ni Lord kasi ayaw ni Lord may balakid na para sa paglapit natin sa presence niya. So ibig sabihin daw, we can enter God's rest without the veil. No? Sinabi sa Bible yun, in-emphasize ni Lord John na nahati yung veil kasi God wants us to enter that rest para mas mapalapit sa Kanya. Amen? Mga kapatid, si Jesus, He's not just an imagination, hindi lang imagination si Lord, the boob. He is a real person. And you can be close to Him if we recognize Him and if we encounter Him. Si Lord gusto niyang mapalapit sa'yo, magkaroon ng personal relationship sa'yo, magkaroon kayo ng communion together. At yun yung gustong ibuhos sa'yo ni Lord today. Amen? Pwede po ba tayong lahat? Ayan. Hallelujah. So, if you are here at may nararanasan kang kapaguran, at meron kang nararanasan katuyuan sa puso mo, it's time pupunuin tayo ni Lord. Amen. We will ask God, Lord, help us to enter that rest. Thank you for the grace for me to enter that rest. At gusto ko, Panginoon, na magkipag-communion sa iyo. Sige po, pikit tayong lahat, mga kapatid. Let's all close our eyes. Pwede po bang tuon lang po ng ating mga puso ay sa Lord? Huwag mo munang pansinin yung nasa kabila mo, nasa kanan, kaliwa, or harap at likod. Isipin mo, it's between you and the Lord. No? Sa pagitan mo at kay Jesus. Kapatid, napapagod ka na ba? Para bang paulit-ulit ang buhay? Natutuyuan ka ba ngayon? Kahit ilang beses kang matulog, parang pagod ka pa rin ba sa buhay? Alam mo, kailangan mo yung presence ni Jesus. Gusto ka niyang palakasin today at bigyan ka ng bagong sense of purpose in life. Pwede bang ilagay natin yung ating kamay sa puso natin? We will pray. Father, we thank you for you have broken the veil. Tinanggal niyo po, Panginoon, yung humaharang between the inner courts and the Holy of Holies. And Lord, as if sinasabi mo sa akin, anak, you can come to the throne of grace with confidence. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, kapatid, pwede kang lumapit sa kanyang trono ng may lakas ng loob kasi anak ka ni Lord. Pagod ka man, natutuyuan ka man, pwede kang tumakbo sa presensya niya. At sinasabi niya sa iyo, anak, halika dito. Wala nang pipigil sa'yo, you can enter my rest. And right now, let's declare God's power, no, yung kapangyarihan ng Diyos, and yung presence niya sa heart mo. Let's pray. Father, we declare right now sa lahat ng puso ngayon na hinahawakan namin. Father, we thank you for your rest. Lord, ano man po yung nilagay na kabigatan ng kaaway, ano man po yung nilagay ng kaaway na pagdududa o alinlangan,
Kung inilagay man ng kaaway na takot, sa pangalan ni Jesus, ikaw takot ka, pag-aalinlangan ka, pagdududa, wala kang pwesto sa puso ng mga anak ng Diyos, pinapalayas ka namin sa pangalan ni Jesus. This is your last day. And right now, angel of the Lord, arrest these demons of anger, doubt, even jealousy, even division, in the name of Jesus. Right now, Father, lahat po ng forma ng kabigatan, lahat po ng forma na galing sa kaaway, na pilit na humihinto sa amin para makapasok doon sa rest, sa kapahingahan na binibigay mo, Lord. Right now, pinapalayas namin ito in your name, Jesus. And Father, right now, we enter into your rest. Lord, salamat po, binibigyan niyo po ng refreshing power. Pinapalakas niyo po ang bawat isa. Meron po sa atin dito pinanghihinaan ka ng loob for the past days. Sinasabi sa'yo ng Panginoon, anak, hindi bumitaw ang kamay ko sa'yo. Sabay tayong maglalakad. Pinapalakas kita. Ginaguide kita, sinusustain kita. Kung meron man sa'yo dito na nagda-doubt ka sa goodness ni Lord, sinasabi sa'yo ng Lord, anak, hindi mabibilang ang isip ko sa iyo. Nasa isip at nasa puso kita. Naalala ko yung promise ng Lord, sabi niya, never will I leave you nor forsake you. Hindi ka iiwan ng Lord, hindi ka itatakwil ng Lord. Hahawakan niya ang kamay mo, sabay kayong maglalakad dito sa takbuhin ng buhay. Kaya Father, we thank you for giving us that courage to enter your rest. Salamat po, Panginoon. Let's sing this song. Wala nang hahanapin pa, wala nang